Hello everyone, so welcome back again dito sa ating lesson or dito sa ating course, How to Start Working Online. Ang lesson po natin today is what are the requirements to start working online. So particularly, titingnan natin if yung ating mga requirements is pasok dun sa actual na ano natin. Okay? So our objective for today is number one, to understand the basic requirements to start working online. I-identify din natin yung mga tools, yung mga skills na kailangan natin. Basic to, basic skills na kakailanganin natin to be able to start working online, and then meron tayong mas in-depth dun sa mga skills na yon later. Next sa course na, sa lesson na to. So, next one is learn the practical tips to get started with confidence. So, kailangan natin patutunan yung mga practical tips and skills para mas maging confident tayo kung paano mag-apply, kung paano maghanap ng work, yung mga bagay na yan. So requirement number one, ito yung isa sa mga pinaka-importante. Okay. So yung machine na gagamitin ninyo to start working online, that's the most important, 'di ba? Kahit naman kaya mong gawin yung kaya mong mag-video editing, kaya mong gumawa ng website, let's say for example, those are the most advanced skills sa pag-work online. If you don't have the machine and you don't have the computer to use, is parang mababalewala yung mga skills na meron tayo when we do not have this. Okay? So main computer or work machine. Work machine na lang because um, may mga work na it does not require computer, pwedeng mobile phone, pwedeng tablet, ganun, yung mga bagay na yun. Pwede rin naman natin masabi na yun yung pinaka-main machine natin or pinaka-main gamit natin while we are working online. So, ito yon, computer or laptop. So, 'pag nag-work tayo online, may mga certain niche na required talaga na gagamit ng computer. Okay, gagamit talaga ng computer. Pero disclaimer lang, hindi lahat ng work kailangan ng computer, may mga trabaho na hindi kailangan ng computer. Let's say for example, kapagka social media manager ka, nagma-manage ka lang ng Facebook account, ng TikTok account ng mga clients mo, you could be able to um, utilize your phone to be able to work on those. Okay. Next one is yung ating okay, so yun nga sabi ko, puwedeng mobile device, puwedeng computer, that depends on what work you're going, what work na nire-render natin sa mga clients or sa trabaho natin, okay. So you could also kapagka computer yung gamit natin, yung specs is depende rin. You could be able to use Celeron, yung pinakamababang processor up to yung pinakamataas na processor. But yung pinaka-recommended talaga na specs when you wanted to para mas maganda yung yung working experience natin, we could be able to utilize at least Core i3 or AMD Ryzen 3 as a AMD Ryzen 3 and at least 4 GB to or 8 GB RAM, okay na po yun. So of course kailangan din natin ng mga backup devices, optional siya pero helpful if meron. So yun nga, mobile phone for communication and pwede rin siyang substitute if wala tayong laptop in certain times. So requirement number two, ito yun din yung pinakamahalaga, yung isa sa mga pinakamahalaga, 'di ba? So you need to have a stable internet connection. So ano yung pwede na when in terms of working online? So 'pag nag-work tayo online, at least 10 Mbps download speed and 5 Mbps upload speed is okay na po 'yan. Minsan sinasabi nila na mas maganda kapag wired connection, pero okay din naman kapagka at least may connection ka to the internet na stable, okay na po 'yun. And of course, kailangan din natin ng mga backup internet, puwedeng prepaid wifi, pocket wifi, or puwede rin na mobile data via hotspot, okay. So, those are functional din naman po. Tsaka may mga ano lang po, may mga ibang mga nagha-hire o mga companies that they require at least 20 Mbps. So, kailangan niyo rin pong tingnan if yung bandwidth ng internet ninyo is pasok dun sa mga requirements. So, may mga companies din naman hindi sila masyadong gano'n ka-strict regarding dun sa internet as long as you have the stable internet connection at least, hindi ka nagla when you are making video calls kapagka may meetings for example, is okey rin naman po yun. Um, ang experience ko, minsan they also provide like, uh,
incentives para sa mga internet connection natin, depende sa company na ma-applyan po niya. So those are the perks naman po when we are going to work online. Okay? So that's requirement number 2, isa sa pinaka-importante, 'di ba? Na kailangan natin when we start working online is the device that we're going to use and the internet connection. Kasi itong requirement number 3, work-ready tools. Eto hindi sila optional 'tong mga 'to lalo na 'tong mga yung una tsaka pangalawa, okay? Optional siya in terms of depende rin sa magiging trabaho ninyo. Kung nasa ano kayo, nasa calls, kailangan ninyo talaga ito, 'di ba? Pero kapag naman hindi kayo nasa calls, um, hindi siya gano'n ka-required. Ah, yung headset with noise cancellation, ako nga 5 years ko na sa work wala pa akong ganito. I only use my computer, pero walang microphone 'yun, so nilagyan ko lang. I use my laptop, meron na siyang built-in microphone and webcam, 'di ba? So ito nakikita niyo ngayon webcam 'to ng laptop ko. So kapagka meron ka ng laptop nandun na yung kanyang, microphone, nandun na din yung webcam, 'di ba? And next one is yung mga softwares and apps na kakailanganin natin. Mostly yung mga apps na kakailanganin natin is binibigay naman ng mga clients 'yan. Let's say for example Trello, let's say for example Zoom or Google account. Minsan tinutulungan nila tayo to create our Google account and if meron namang mga working, anong tawag nito, ah, working Google account or workspace account yung company is gagawan or bibigyan nila tayo ng access sa mga 'yan. So that's that. So work ready tools is yung webcam at least meron sana tayong webcam, 'di ba, kailangan din 'yan. So you have to plan out ahead when you are when you are applying kailangan din na may maganda tayong, webcam. Sometimes puwede ring gumamit ng cellphone. So that's something na ituturo ko sa inyo as we go on na maging webcam, okey. Next is 'yan, skills and knowledge. Siyempre, sa pagwo-work online kailangan din na magkakaintindihan tayo sa mga clients natin. So, at least meron tayong English communication skills. It doesn't need to be na sobrang fluent o magsalita ng English. Ako nga hindi rin naman gano'n ka-fluent magsalita ng English, eh. When I'm starting ang kapagka nagme-meeting kami ng boss ko, yung kayang yung diretso ko lang na maisagot is, "Yeah, mhm, no, okay, I agree." So those things. But it's not really important when you, can communicate ng gano'n ka-fluent with English, as long as you can understand, nakaka-comprehend ka dun sa mga ng mga instruction na kailangan, na binibigay ng clients natin, that could work, okey? Yung minsan kasi nahihiya tayo to converse, 'di ba, parang na mag-engage ng conversation with our clients or with our boss or with our team members for example, pero hindi dapat. So you have to have the boldness. Iba yung culture nila sa atin. In terms of ano, and then, naunawaan din naman nila yung differences, with regards to that. So, you have to at least comprehend, hindi kailangan fluent as long as nakakaintindi ka ng English and you could be able to understand the instruction and the questions and yung mga binibigay nilang mga, projects sa'tin, it could work. Of course typing skills, kaya mo mag-type, 'di ba? So at least kaya mo mag-type, hindi naman kailangan na sobrang bilis. As long as you can, that's a good thing na po. Next one is, basic computer literacy. Basic, hindi siya kailangang gano'n sobrang galing sa computer to be able to work online, 'di ba? So that's, basic skills and knowledge. Next one is online payment setups, okay. Ang gamit ng mga ito is 'di ba paano ka sasahod, 'di ba? If you don't have, online payment platforms. Ang maganda rito nung una na nung unang mga panahon na nagsisimula pa lang yung pagwo-work online, ang ginagamit namin is PayPal. So yung unang first payment mo, kailangan mag-rest dun sa PayPal account mo for 21 days before mo siya ma-withdraw. So yun yung pinaka-challenge nun ng PayPal. Pero ngayon madami ng puwedeng gamitin.
Ang ginagamit namin ngayon is Wise. Isa siyang, wire transfer na platform na puwedeng magpadala sa'yo via Wise direkta na sa iyong ano, sa iyong GCash, sa iyong PayMaya, sa iyong Payoneer account. Puwede rin siyang direkta mismo dun sa bank account mo or e-wallet, yun nga. Yung isa pa na ginagamit namin is, na ginagamit ng mga nagwo-work online is Veem. Ano pa ba? Veem, yun nga Payoneer. Minsan maganda rin naman na yata yung process ng PayPal payment. So, PayPal is yun yung pinakagamit, yan yung pinaka e-wallet sa online, sa, international online na ano, that's PayPal. Next one is of course yung ating mindset kailangan din nating i-set, 'di ba? Regarding sa time management, okay. Ang mga clients natin may mga clients na nagre-require ng, ah specific hours na kailangan mo mag-work, okey. Tinatanong nila yun during the interview kung kaya mo mag-work ng night shift kasi yun yung office hours nila dun sa US for example. Sa UK is ano siya, 3 PM is 8:00 nila ng umaga. And then puwede kang mag-work if you are working sa sa UK, you can start working at around 3 PM in the afternoon hanggang 1:00 ng madaling araw. So that's the working, time dun sa US, dun sa UK I should say. So sa Australia naman because sometimes we also get clients from Australia and some other parts of the world. Puwede rin namang, so yung Australia naman is mas malapit, advance lang sila. Mas maaga yung araw nila kumpara sa'tin. So yung 8:00 ng umaga nila is nasa around 4 AM yata sa Pilipinas, I'm not sure. Pero yun yung time difference natin with Australia. So, kailangan mo ng time management. Depende dun sa napag-usapan niyo ni clients during your, onboarding. So, kailangan mong i-arrange yung, time mo. So, with regards sa time management, so kailangan ng hindi 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 porket nagwo-work tayo online, kailangan din natin maging mas maaga. Hindi hindi yung pabanjing-banjing naman tayo, nasa bahay na nga tayo male pa tayo sa work, okey? So we should, also have the professional mindset with regards to time management. Next one is honesty and reliability. Yun nga, time management, being always punctual and maging honest tayo dun sa mga works natin is, a good thing, di ba? Honesty and reliability para ma-build yung trust naman nila sa atin. And of course, willingness to learn and adapt. Minsan when we are working na, there are some instances where bibigyan tayo ng mga bagong tools to use. Bibigyan tayo ng mga iba't ibang work schedule. Let's say for example, kailangan din nating, puwede mo siyang i-ano, i-negotiate kapagka hindi siya working sa'yo, but always, do it, constructively and, much more considerate dun sa work natin, dun sa company mismo. Of course, another one is good work ethics, being team player, able to help and yeah, bring something to the table. Yun yung mga ibang mga yung mga ibang requirements and there's a professional mindset. Next one, of course, online profile. So, kailangan din natin mga online profiles, 'di ba? Ituturo ko 'yan more in depth. Paano gumawa ng, ano yung mga gandang work, profile photo natin, ano yung working na bio or yung quick description para sa'tin, yung mga skills, and tools na kaya mong gawin. And yun nga, work samples and portfolio, which ang purpose ng course na 'to is to be able to help you build your own portfolio na puwede mong i-flex or ipakita sa mga magiging clients or, um, prospect na mga trabaho pa, okey. The next one is yun nga, yun na pala yun. And next one is yung quick exercise. Meron tayong activity on the next of this, lesson. Yung activity na yun is parang ire-rate mo kung ano yung tawag nito, kung ano yung magiging, kung gaano ka naka-ready. It doesn't need to be na perfect natin yon. Perfect or not, this is the purpose of this course to be able to help you get, the perfect score on your requirement page.
Okay, I hope that makes sense. Thank you.